Sa mapagpalang hapon po, araw po ng Tuesday. Ang subject po natin ay New Testament Survey. Ano po? So, sa akin ay parang pangatlong ano natin ito, no? Pangatlong araw ng pagtatalakay. Dito na po tayo sa Jewish education. Yan, yung kanilang paraan ng tinatawag na pag-aaral. Sige po, bago po tayo kumalaot sa pag-aaral, tayo po muna yung manalangin. Let us pray. Ayan, Pastor Joey, open us in prayer. Salamat kami sa language, Amen. Okay. Jewish education. Ito yung paraan ng kanila pong pag-aaral. Sabi nga po, Jewish children received their first lessons in Hebrew, history, and religion. Yan daw po mga bata, ano po? Sila po ay nag-aaral. Ano pinag-aaralan nila? Yung Hebrew history. Yan, yung Hebrew history. Ito. Ay, ito pa noon. ito rin ba yun? Isa po kanya? Ay, basic doctrine. Basic doctrine po yan. Yung pang-Webes po yan. Yung New Testament survey po. Yung isa pa po. Ganito po. Kanina, pinakita mo sa akin eh. Yan. Knowing God in the New Testament. Okay, so yun daw po pala mga bata, ano. Ang unang lesson nila, yung Hebrew history. At pangalawa, yung kanilang religion. At saka yung mga practical skills. Yun po yung ano. Tapos pati yung pagbabasa. At saka pagsusulat. Reading and writing. At sino nagtuturo? Sino po yung kanilang guro? Ang unang guro nila, magulang nila. Yan ang itinuturo ng mga magulang. Kaya pala, sinabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 4 hanggang verse 8. Pwede pakibasa po para maging malinaw. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children, talk about them when you sit at your home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Okay, hanggang verse 8. Tie them as symbols on your hands and bind them on your forehead. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Amen. So, kita nyo, no? Ito ay mandatos ano, sa kanila. No? Deuteronomy chapter 6 from verse 4. Hear, O Israel. Nakinig kayo, mga Israelita. Yan ang sabi, no? The Lord is our God. Ang Panginoon ang ating Diyos. No? Ang Panginoon, sabi roon the Lord is one. Yan ang ano, no? Kaya, ibig sabihin, monotheism. Yun ang kanilang pagkakakilala sa Panginoon. Monotheism.
Tapos panibagong atas sa kanila, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. So, ibigin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. Buong puso, buong lakas, no? Buong kaluluwa. Tapos pagdating ng verse 6, these words which I am commanding you today shall be on your heart. Kaya doon muna sa mga parents ito, sa mga magulang. No? Yung mga salita ko na iniuutos ko sa inyo ngayon, ilagay ninyo sa puso ninyo. Amen? At ito naman yung kanilang gampanin. No? Matapos ilagay sa kanilang mga puso, you shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. So, dito po, hindi po yung mga guro sa eskwelahan na sinasabihan dito, o guro sa sinagoga. Magulang. Partikular talaga magulang. Magulang ang unang guro ng mga bata. Kaya napakalaking papel ng mga magulang. Di ba nung araw nag-uuturo sa atin mga nanay muna, no? Tinuturuan tayo magsulat, tinuturuan tayong bumasa. Sila yung first teacher, unang mga guro. So kaya bilang guro sa loob ng tahanan, kailangan yung karakteristik ng guro nasa sa iyo. Di ba? Mahal mo ang Diyos, no? Kilala mo ang Diyos, kasi paano ituturo mo kung hindi mo kilala ang Panginoon? Sila yung nag-aaral ng mga history na to. Ito yung subject nila, Hebrew history, tinuturo ng mga magulang yan. Yung religion, tinuturo ng mga magulang yan. Practical skills, tinuturo ng mga magulang yan. Pagbabasa, pagsusulat, ang guro ay walang iba kundi ang mga magulang. Kakaiba sa ngayon, Madalang na yung makita natin na magulang ang So, tapos yung sumunod, sabi nga, the boys entered local synagogue. So, at about 6 years of age. Yung mga bata lalaki, sila po yung pumapasok doon sa sinagoga pagdating ng kanilang ika-6 na taon. Ibig sabihin mula nung lumabas yung bata, guro na ang teacher ay yung magulang na teacher hanggang 5 taon. Di ba? Pagdating ng 6 na taon, mag-e-enroll na sila doon. Parang ngayon, di ba, yung grade 6 So, ika-6 na taon. Tanong araw, di ba? Ilang taon ka na grade 1? Pastor. 6 na taon. 7 taon. Diba? Diba yung mga ganun? Iba, 8 years old na mga grade 1, So, they are used the Old Testament as textbook. Kita nyo ang textbook nila, Old Testament. Yun ang kanilang yun ang itinuturo talaga sa kanila. Sa sinagoga, yun po. Para saan? For reading and writing. Sana ganun, mabalik ang Bible, sa mga eskwelahan. Turo sa mga bata, Kasi malaking factor po yun, yung maunawaan nila ang salita ng Diyos. So, ano mga lessons? Lessons are also include arithmetic sa sinagoga na ito, Arithmetic, mathematics. Yan ang isa subject nila. Extra biblical Jewish traditions. Yan ang mga lessons nila. Extra biblical Jewish traditions. So, kasi meron silang mga Jewish traditions. Pero pinag-aaralan pa rin nila yung tinatawag na extra biblical. And religious rituals. Ito mo yung mga subject,
religious rituals. Balikan nyo sa upload na lang, ano, pagka medyo kulang yung, ano. They also learned a trade. Pag sinabing trade, ano yun? Pangangalakal? Kalakalan, ano? O, kasi ang common na trabaho nila during that time, ano yon? Siguro fisherman, ano? Kasama yan, ano? Pangalawa, farmers. Carpenter. Si Kristo, carpentero, di ba? So, yun po yung mga, ano. So, ano pa? To become an advanced scholar, a Jewish young man attached himself as a pupil to a rabbi. Ayun. So, aral ka sa synagogue, natuto ka na. Ito na mga subject na pinag-usapan, mga arithmetic, no? Extra biblical Jewish tradition, of course kasama ang Jewish tradition. Pag-aaralan din yung mga religious rituals na yan. So, pagkatapos po ng mga pag-aaral po na yan, siguro parang high school na yan ang kasunod, ano? Kasi elementary muna tayo. So, yung kanilang kinder, yung mga prep nila, sa bahay yun. Nanay at tatay nagtuturo doon. Actually, hindi po lamang nanay. Tatay ang unang guro. No? So, para raw po sila maging advanced, no? Advanced scholar, yung mga batang lalaki na ito, take note ha, batang lalaki, inilalapit nila yung kanilang mga sarili doon sa mga rabbi as a pupil, no? As a mentor. Ganun po. Kaya si Paul, meron siyang Gamaliel. Rabbi Gamaliel, di ba? Yun ang kanya, ano. Basa nga po, Acts 22:3. I am a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city. I studied under Gamaliel and thoroughly trained in law of our ancestors. I was a zealous for God, as many of you are today. Okay. Eh, paano po yung mga babae? Mga babaeng mga bata. Nag-aaral po ba sila? Nag-e-enroll ba sila sa synagogue? Yung mga babae tsaka lalaki, tinuturuan ng mga nanay sa bahay. Tama. Pareho yung mga anak nila. Pero hanggang doon lang, yung majority po majority. Hanggang doon lang sa turo ng mga magulang. Ito mga lalaki, at the age of 6, mag-e-enroll sa sinagoga. So, ito po may mga subjects sila doon na pinag-usapan na natin. Sinabi ko na sa inyo, arithmetic, Jewish, extra biblical Jewish traditions, mga religious rituals. Pagkatapos po nila doon, iaatas naman nila yung kanilang mga sarili sa isang magaling na rabbi. No? Doon sila didikit o doon sila magpapamentor. Kaya, sa John chapter 3, di ba? Rabbi yung kausap ni Kristo doon, di ba? Si Nicodemus. Rabbi yun. Kapag ikaw, kaya nga, pag ikaw, rabbi, o rabbi, mataas ang tingin ng mga tao sa iyo. No? May wisdom ka, may knowledge ka, di ba? Dapat may integrity ka. Ganun ka tindi. Kaya gustong-gusto nila na matawag silang rabbi. Kaya yun naman, binigyan ng babala naman ng Santiago chapter 3. Huwag ninyong asamin na kayo'y maging mga rabbi. O, rabbi, di ba? Kasi nga, rabbi nga kayo, o rabbi nga kayo, mali naman ang turo ninyo. Higit kayong mananagot. Istrikto ang hatol sa mga tagapagturo. Amen? So, balikan natin ang mga babae. Sa Jewish tradition,
women weren't typically schooled ng babae, mga batang babae. They were not typically enrolled to school. No? Like men. No? Hindi katulad ng mga kalalakihan. Kaya pala ganun. Diba? Ang nakakapag-aral lang po ng mga babae, yung mga elite. Pwede rin mag-aral ang babae, pero dapat mayaman ka. Elite ka. Katulad ng panahon natin, sabi nga, nung 60s, lalo na 50s, sasabihin ng mga anak ng mga babae, aral ako, pasok ako, enroll ako ng high school. Tapos, nak, hanggang grade 6 ka lang, okay ka na. Mag-aasawa ka nilang naman eh. Parang panahon ng Kastila. Di ba? Parang tinuloy naman. Yun ang ano nila. Kaya uneducated sila. Kaya pala sinabi ni Paul, hindi ko pinahihintulutan magturo mga babae. Kasi nga, isa sa dahilan pala yan. Lack of education. Baka kung ano na lang sabihin nila, kung ano na lang ituro. Di ba? Paano? Yun nga, sabi nga natin, nanay at tatay ang nagturo sa bahay. Paano kung yung nanay at tatay lack of knowledge din sa Bible o sa Torah, sa salita ng Diyos? Ano ito tuturo nila? Di wala na, mangmang na talaga. Pag mangmang ang magulang, umasa ang anak na babae sa mga magulang, mangmang din. Ano nga karapatan magturo? Di ba? Pero later on, marami na po nag-aaral ng mga babae. Pero during the time of Paul and during the time of our Lord Jesus Christ, majority sa kanila. Kaya kailangan makita natin history, di ba? Hindi porket sinabi yun eto na, bawal babae. Walang rights magturo ang mga babae, magpastor ang mga babae. Tapos may nagtanong, meron pa ako nabasa kanina pag babae ba, hindi ba dapat tawagin pastora? O hindi ba pwede tawagin pastor? I-define mo yung salitang pastor. Para malaman mo, di ba? No. Kasi, ano ba yung definition ng pastor? Overseer, di ba? Nangangalaga ng mga tupa. O yun lang yun Hindi ba sabihin pwede pastor? Kasi masyadong dogmatic yung mga no? Masyadong mga naggagaling-galingan ng gusto na So yun pala yun, isa sa dahilan yun. Mga elite lang. Oo. Pwede yung mga elite, may kakayanan yun di ba? Ayan. Ulitin ko, sa Jewish tradition, women weren't typically schooled like men. No? Ang kanila pong talagang nagpapakabihasa po sila sa sa Torah. Torah talaga yung kanilang no? Ito yung tinatawag na rabbinic text, no? Pero ang mga babae, they were learned domestic skills. Yun. Kaya kita mo sa kanila, sila yung nagbubuhat ng nag-iigib mga babae nag-iigib. Old Testament pa lang mga babae na yung nagpupunta sa balon, nag-aalaga ng mga tupa, no? Tagaluto, no? Tagalinis ng bahay. Ganun yung mga gawain ng bata, tagapagpaligo ng mga anak, di ba? So, maintaining nung tinatawag domestic skills. So sabi nga, some elite women were educated. Some, not all, di ba? Yan pala yung background nun. Okay? So that is Jewish education. Pang-apat, its literature.
Di ba kapag ka grade 1 ka, meron kang mga book, manual, gagamitin, babayaran mo yun, di ba? O, sa public, wala nang bayad yun. Sa college, mahal, 5,000. So, ano po yung mga literature nila na nando doon? Ang una pong literature, yung Apocrypha. Nag-ano kayo? Dapat nag-research din kayo dyan, ano? Apocrypha, it means hidden or hard to understand. Wala ibig sabihin. Kaya Apocrypha. Kaya maraming mahirap intindihin dyan di ba? So later, it took on the connotation of esoteric or something to be understood only by the initiated and not an outsider. These are books accepted by some groups and rejected by the evangelical Protestant community. Kaya yung unang King James, may apocrypha yan Merong apocryphal books yan. Unang salin ng King James. Pagkat tingnan nyo yan, i-research niyo yan. So later on na lang sa tinanggal talaga. Hard to understand. Marami kasing mga parang imposibleng mga kwento talaga. Letter B, isa pang literature, yung Pseudepigrapha. Nandiyan, di ba sa inyo meron kayo? Pseudepigrapha. Ano itong Pseudepigrapha? Wala po siyang... Wala kayong mga meaning, Apo. Falsifikadong pseudo Pseudepigrapha. Mga false attributed. Falsely attributed. Sinabi sinulat daw ni Moises, sinulat ni Enoch, pero hindi sila sumulat. Kasi mga panulat na ito sinulat lang between 3rd century, 300 BC, hanggang 7 BC. Hanggang 7 CE. Kaya hindi sila tinanggap na bilang isang script. Alam ba, yung Book of Enoch, ang kinukwento doon, si Enoch, tagal na noon Enoch, sinasabi na si Enoch ang sumulat. Matagal na wala si Enoch. Tapos may mga conflict na mga banggit doon sa Biblia. So yun na ibig sabihin Kasi noon bishop kasi yung mga tao, may hindi talaga sila magsulat. Susulat sila, tapos binabaon din nila sa yung mga banga, naka-scroll din. Ng archaeologist naman, hinukay, nakita yun. Kasi yun, maraming mga writings talaga lumabas. Pero pag kinanonize nila, hindi naman. Hindi pumasa, hindi talaga. Pag ganun talaga, bishop, mahilig magsulat yung mga tao. Kanya-kanya kwento sila. Nung ba yun? Nung nakita sa Qumran cave, di ba sa Dead Sea, yung mga scrolls, sama-sama sila natutuloy. Andun din kay Isaiah. Kasama sa Bible, itong Book of Enoch, itong mga Pseudepigrapha. Okay, so Apocrypha, alam na kayo, malinaw And then Pseudepigrapha, it means false writing. There are non-biblical books rejected by all, both the Protestant and evangelical group and other groups. So nagkaisa sila talaga, Hindi katulad ng kaibahan ng Apocrypha sa Pseudepigrapha. Sa Apocrypha, yung mga may hirap maintindihin, hard to understand. Pero dito talaga, falsely False writing talaga. Ang Apocrypha medyo historical. Apo. Basahin ko siya. Bible Dictionary. Sige, Ano to? Pseudepigrapha. There's mental books not in the heavy canon of the Apocrypha. Described to earlier authors. They include the Ascension of Isaiah, Assumption of Moses, Book of Enoch, Book of David, Great Apocalypse of God, letters of
Aristeas, Maccabees, Sons of Solomon, Secret of Enoch, Sibylline Oracles, Syriac Apocalypse of Baruch, Epistle of Baruch, and Testament of the 12 Patriarchs. Okay. They are important for the disclosure of David's ideas in the interpretation. So, ibig sabihin, Pseudepigrapha, false writing. Yes po. Ito ay rejected both Protestant and Catholic. Diba? Talagang nagkaisa sila na ito ay reject, no? Hindi katulad ng Apocrypha. Ang Apocrypha rejected by the Protestant group, evangelical. Pero tanggap na mga Roman Catholic. Hanggang ngayon. Meron na din siya pa na apocryphal book. Ito na nga, Apocryphal book nga. Apocrypha. Yung Deuterocanon. Oh, yung 12 books yun. 12. Yung mga apocryphal books. O sige, binanggit mo na lang. Ito na. Ito yung mga apocryphal books. So, tinawag din siyang Deuterocanonical book. Deuterocanonical. Number 1, Tobit. Tobit. Book of Tobit. Number 2, Judith. Pag malapit na yun. Judith. Judith, ano? Pangatlo, First Maccabees. Maccabees mo. Pang-apat, Second Maccabees. Yun ang mga aklat, ano? Pang-lima, Wisdom of Solomon. Ayan. Pang-anim, Sirach. Okay, yung Ecclesiasticus. Oo, Ecclesiasticus. Pang-pito, Baruch. Baruch. Sino si Baruch? Ito yung sekretary ito ni Jeremiah, di ba? Baruch, sekretary ito ni Jeremiah eh. Tagasulat ni Jeremiah to eh. Kasunod liham ni Jeremiah. Ay, kasunod ng... Pang-walo, Letter of Jeremiah. Liham ni Jeremiah. Okay. Letter of Jeremiah, sa iba yung Book of Jeremiah. Di ba? Pang-siyam, additions to Esther. Dagdag, no? Para yung sinulat kay Esther. So meron palang part 2 ang Esther. Kung merong Book of Esther. So, nasa Apocrypha yung additions to Esther. Bisa kontribusi siguro yan. Maano kasi itong Apocryphal eh. Mayroong mga imposible talaga mga kwento dyan eh. Ayun yung canonical books ng Karo Magkatulog. Oh, isa lang yung Apocryphal o Deuterocanonical books. Pang-sampo, additions to Daniel. Dagdag sa aklat ng Daniel. Tapos sa ilalim niya, andyan yung prayer of Azariah. Yung Susana, Bell and the Dragon. Nasa yung additions to the book of Daniel yun. Pang-sampu yun. Prayer of Azariah, kay yung Book of Susana, Bell and the Dragon. Yung awit ng 3 kabataan. Apo Hiking Society yata. Ito, may Bible ako na may ganyan. Awit ng 3 kabataan. Si Apo. Saklatan ba yun? Yan kaya. Message kay Abednego yan. Yung pang-11 yung First Esdras. At pang-12, Second Esdras. No, may First Esdras, Second Esdras. Ito yung na-research ko na ano. So 12 sila, no? 12. Okay. So alam natin Pseudepigrapha at saka Apocrypha. So Apocrypha, hard to understand, no? Ang
Pseudepigrapha, false writing. At yung sumunod, the Torah. Torah. Sabi nga, in earlier times, the term Torah referred directly to the 5 books of Moses. Refer directly doon sa 5. Ano yung 5 aklat? Moses. Exodus, Leviticus, Numbers. Yun, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Diba? O yun yung tawag na Pentateuch. Diba? While the English word law does not suggest this. So yung English word ng salitang law, hindi raw po, parang hindi angkop. So both the hearing and the doing of the law made the Torah. It was a manner of life, a way to live based upon the covenant that God made with His people. So, dito sa Torah, no, ito yung tinuturo rito yung manner of life, no? Paraan para mabuhay ng maayos, no? Ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya ito yung textbook talaga, no? A practical way of living. So later, the Hebrew Old Testament included both the books of wisdom and the prophets. Later, di ba? In-include na yung tinatawag na books of wisdom and the prophets. But this entire collection was spoken of as the Torah. So later on daw, dati 5 lang eh. Pag Torah, alam natin Pentateuch. Pero later on, in-include na yung books of wisdom at saka yung books of the prophets. Hindi naka-indicate, Bishop, kung kailan yung later. Yun nga eh. Yung kailan yung later. Kailan taon, ano? Dagdag, research na lang na. Dapat mga blanco yung ano niyo, sinulat-sulatan nyo. Yan eh, ni-research ninyo. So, letter D, Talmud. Ano yung Talmud? Ito yung tinatawag na collection of books and commentary compiled by Jewish rabbis from AD 250 hanggang AD 500. AD 250 to AD 500. Paano pagbilang ng taon? Alin mas matanda, BC o AD? Oh, mas old, mas matanda ang BC kasi before Christ yun eh. Tama ba? Yung AD Anno Domini. Sa ibang after Christ death after the death of our Lord Jesus Christ. Kaya ito po, kailan po siya na-compile ng mga Jewish rabbis? Mula nung 250 hanggang 500, ang tagal Biro mo, yung compilation kala natin basta-basta lang nagawa Bago ma-establish ang Catholicismo, hanggang sa ma-establish na. Di ba? Kasi ang Islam. Kasi si Muhammad lumabas sa kami. Kasi 500. nagsimula sila 400 AD, nasa 400 hanggang 1600 Ganun. So dito, ayun na. Established na ito. So, yung Talmud the Hebrew word Talmud means study or learning. Yun pala ang Hebrew word ng salitang Talmud. Pag-aaral, at naaral, o natutunan. So, this is fitting title for a work that is a library of Jewish wisdom. Saan daw po ito fit? So, tinagurian po siya na kumbaga sa talagang mabigat o matinding trabaho ito para baga meron kang nag-aaral ka nagre-research ka sa library.
di ba? Ang katumbas na Bishop, parang madali maunawaan ng modern mindset. Ang Talmud ay oral laws ito ng Torah. Ito nagpapaliwanag sa Torah. Yes, oo. Katumbas ito ng katekismo ng Katoliko. Hindi sila nagbabasa ng Biblia masyado. Katekism ang sinusundan nila na parang nagbabasa na rin sila ng Biblia. Oo. So, Ang nag-compile mga rabbi. oo. Sa Catechism naman, compilation ng mga pare. Pare, oo. Pero nahuli na itong ginawa. Mm. Huli na siyang ginawa. So ito raw po, no? Para ka kasi may library, yung Talmud. Nandyan yung Jewish wisdom, nandyan yung philosophy, nandyan ang history, nandyan ang mga legend, astronomy, no? Dietary laws, scientific, debates, medicine, and mathematics. Yung pala ang ano ng Talmud. Kaya parang library talaga, isang malaking library. No. Different subjects. Ito yung parang pinaka-literary devices nila. Sino pang college na ito, no? Nasa lahat. Hindi, wala. Ang mga police writing. Oo, hindi kasama sa Philosophy. Talmud. Hindi sabihin, maaaring meron sila parang extra na. Iba yan. Oo, wala yung libro. Wala yung libro. So yun yung ano, no? Ayun, ganyan. Okay. So, ang Talmud pala, a collection of Jewish writings of the early history. Nakasama mo nga. There is a Ano? Collection of ano? collection of Jewish writings of the early Christian centuries. There is Palestinian Talmud and Wilder, more authoritative, much longer Babylonian Talmud, which consists of Mishnah and Gemara. Hindi ko alam yung Mishnah. Miss na. Oo. Oo Oo nga. Kasi nga. Pag hindi mo nakikita yun. Pero Bishop, nakalagay dito, meron dalawang version ng Talmud. Opo, meron nga po. The Babylonian Talmud at saka the Jerusalem Talmud. Oo. Siyempre, doon ka sa Created in Jerusalem. ancient Iraq, yung sa Babylon. Mm. So, sa Jerusalem, land of Israel. So, at least na natin pati mga literature nila, di ba? Kasi alam natin na dati pag Torah 5 books lang, Pentateuch, Pero sa dalawang ito, Bishop, ang mas pinag-aralan nila yung Babylonian version. Babylonian version of Talmud. Babylonian Talmud. Become more widely studied one. Iba Babylonia. Mas ano na yun, ano? Ano yung isa gusto? Hindi yung Jerusalem Talmud. Babylonian Jerusalem at saka Talmud. Jerusalem. So kasi ang lawak ang lawak ng scope ng Talmud. Andiyan nga yung Jewish wisdom, philosophy, history, legend, maging astronomy kasama dietary laws, Mga Babylonian, magagaling sa ganyan. scientific debates, medicine, mathematics kasama Talmud. Yun nga po sabi dito, yung nilalaman ng Talmud, halakha, Jewish law, Halaka. how to pray, what to eat, business ethics, meron pang agada stories, Meron tayo pa mga termino, no? dami po. Okay, sabi nga, at some points during Jewish history, traditions and the Talmud have been considered equal. No? Ayon sa Jewish history, no? Ito na pong tradition at saka yung Talmud they have been considered equal to or better than the scripture itself. Kita nyo, no? Parang ang pinakaano ng scripture, pumantay, masaya na. Kaya pala meron akong isang convert na napanood sa YouTube na isang rabbi na na-convert into Christianity. Tanda na siya. Biiyak siya na nagte-testimony. Sa tinagal-tagal kong nagbabasa ng aming literature, lumaki na lang ako, sinilang ako. Ngayon ko lang nabasa yung prophecy tungkol kay Jesus Christ
na talaga palang si Jesus Christ ay nakaprophesy sa Old Testament. Hindi nila masyadong nababasa to dahil sa Talmud, hindi ito masyadong binibigyan. Oo. Ang binibigyan din yung tradisyon, Tradition, practices, ethics nila mga na. bawal, pero yung prophets hindi Oo. sila aware. Dietary Babay laws. na to, Di ba? Testimony na sa hindi nila masyadong alam ang Biblia. Parang ang Talmud bias pa rin ano Opo, sa bias. totoong doktrina ng ano ng Biblia. So, kasi nga mga rabbis pa rin eh. Iiyak siya kaya tumanda na ako sa kulang nalaman lang ito, nabasa daw niya yung Parang yung lumalabas ang Ezekiel panligaw na sa magkakaroon ng Hindi naman kasi yung Talmud magkakaroon ng way of life eh. oo, nababaguhin ang Kaya sila nababasa testamento. nun para maging maayos yung buhay nila. Pero yung revelation na sila. Sa religions Oh, nila. pero hindi Parang ano na yun, parang parang hindi nakikita. So, kita mo yung papel ng scripture during that time ano. Parang sa kanila, tradition, Talmud, no? Parang equal ito eh, no? Pinagsamang tradition at saka Talmud. Pagdating sa scripture, ang pinaka ganansya nila sa scripture yung pumantay doon sa dalawang ito, sa ano to, sa tradition at saka sa Talmud, pero mostly under ng Talmud at ng tradition ang scripture. Siguro, yan din siguro, Bishop, yung puntos kung bakit hindi nila maintindihan si Lord, no? Opo, pwede po. Yun na nga yun. Oo, kasi nga yung aral na ano nga eh. Hindi nila masyadong Ito, Hindi masyado nabigyan ng diin ng Talmud. sila dito sa bagay. Kasi may halo mo kasi yun eh. malaking, Halong ano ng traditional. malaking blockage, Oo, no? blocking tayo para Oo. talaga sa ano. Kaya ganun talaga yung... Parang di ba katikisim na yung blocking sa Opo. Oo, yun, di ba? Katulad yan, tama sinabi mo. Oo, totoo. limbo, mga Yes. ganun tuturo nila eh. Pagdating yun, sa Catholic, mas ahead sa kanila. Ano din, tradition at saka katikisim. Ang scripture under ng ano. Kailangan sumunod ang scripture doon sa tradition nila at saka katikisim nila. Pag Mormons ka naman, mas ahead ang ano, ang Book of Moroni. Di ba? Pagka ikaw Iglesia ni Cristo, pasugo ang kinikilala nila. Pag ikaw Seventh-day Adventist o kaya ano. May katotohanan, pero yung iba panligaw. Di ba? Hindi, ganun talaga panligaw. Di ba Saksi ni Jehovah, Watchtower ba? Oh, may yung ano yung compilation ng mga leader nila Yan, ang mas kinikilala nila. Pinakialaman eh. Kung sino Oo. yung matalino, Kaya nga eh. katulad yung mga anong yan, di ba? Yung purgatorio na yan, o kaya yung limbo na No, compilation ano nila yan, ang mga leaders nila yan eh. Isang nagsalita ng limbo, wala naman talaga yan. Ngayon pa lang nila na Pero, pininiwala ng mga... Oo, kasi nga matalino. Pasalin-salin yan eh. Kung gibis kayo, Talmud. Oo. Yung literature nila, aralin nila yun. Oo, kasi Yung ba- scriptures pala, takpan. Ang matindi yung tinira agad, bata pa eh. Parang talaga eh. So ganyan yung babanggain, binabangga ng mga ng ating Panginoon at saka Kaya, Sa Muslim yung naman, mga leaders Bishop, noon. Yung Quran nila. Quran. Bata pa lang. Ayun, Muslim, Islam, Bata Quran pa naman lang, yan. tutulong No? sa amin Quran. So yun yung istorya niyan, di ba? So Jesus encountered such an attitude among the Pharisees even before the existence of the Talmud in Matthew 15 verse 3. Basa nga po 15 verse 3 ng Matthew. Sinagot sila ni Jesus, "Bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon?" Yan eh, di ba? kaya mahirap talagang baliin eh. Tigas. Parang Kaya nga. kasi dito sa atin, pastor, no? Ay, dito na kami... Oo. Ano din- Kahit tayo dito ro, na kami namulat. di ba, Catholic tayo lahat halos eh. Ang dami natin tradisyon na karga-karga bago tayo nung makakilala tayo sa Sarado, Panginoon. kandado, tapon pa susi. no? Tapon pa susi, wala nang bukasan. Wala na. Tapos Yung turo ng mga ninuno natin,
turo ng mga ingkong, mga lola. Pinapasa nila yung mga Sa bagay, tradisyon. Bishop, no? Pati Kahit naman pamahiin. talaga tayo, yung una natin, pag sumama ka sa born again, pag nag-pray, hindi na gusto ah. Parang duda ka pa, parang hindi maririnig ni Lord kasi walang sign of the cross. Pero pag nakita natin malinaw na, yung pala. Saka yung mga permission na ikutin ng plato, pag-ialis. Pamahiin. Pag may itong hindi na pusa. Lalo na yung mga Kapampangan, ang daming ano yan, ang daming Pamahiin. pamahiin yan, ang daming tradisyon yan. Kasi nangyari sa kanila. Yan hanggang ngayon, hindi madurog-durog, hindi maano-ano eh. Opo. Yung penitensya nila, tuloy-tuloy yearly. Di ba? So, ano yun? Hindi pwede, mahirap buwagin. Last time yung ginagawa. Talagang nagpasapasa na talaga eh, di ba? Opo. Kahit nakikita nila yung mga kamalian, yun yung mga nangyayari. Mga ako, pumapasan nung cross eh. Pag-in-expose Tinalo, nagalit, binitawan, pinapak na naman. Pag-in-expose mo yan live on TV. Ayun, Nasa- maraming ang kalaban. Assassinated na ako yan sa'yo, ha? Bandang huli niyan, ikaw yung anghel, demonyo paglabas no. Ay. Yung pastor, Si binasag Jesus yung nga, di ba Diyos. sinabi natin, kaya ano papagaling sa demonyo. Sa Facebook, yung pastor, binasag yung Diyos-Diyosan. Hmm. Namatay doon yung pastor dahil pinarusahan ng Diyos ng patay. Namatay? Kita mo. Kaya sa totoo lang, ano lang yun siguro baka tapos na yung mission ng pastor. Pinasag yung Diyos-Diyosan sa Facebook na pala. Merong Dapat account? kasi hindi Hindi, na- merong account. May account, pastor. May account na ano. Yung pastor ang kinampiyan ko talaga. Kailangan merong kang ano yun, merong nakit talaga ano, namatay talaga yung nagbasag. Hindi ka pala ng katoliko. Pinarusahan ng Diyos ng katoliko. Sabi na rin. May pagkala. Baka ano binaril nila. Di ba? Mahirap yun kung namatay sa sakit o namatay ano na aksidente. Wala ng Panginoon pastor. Baka pinersecute naman nila. Okay, so ayan po. At least namilinaw sa ating mga literature na ito, no? Apocrypha, Pseudepigrapha, Torah, Talmud. Yun nga. So, yung Talmud pala, no? Talagang na-compile siya ng malinaw nung 250 hanggang 500. So wala na si Christ noon, ano? Pero binangga niya na yun eh. Binangga niya na sa Matthew 15 eh, verse 3. Mga Pharisees, no? Opo. Diba? Yung mga ano noon. Okay. Mga rabbis na. Mga rabbis talaga, no? Rabbis Kaya na. Hindi na rabay. Oo nga, yun. Letter E. Mishnah. Mishnah. Ay, ito yung Ano naman tong Mishnah na ito, ano? Mishnah. It contains a written collection of traditional laws. Yung tinatawag na halakot. No? Coming from the word halal. No? Halak. Bishop collection, no? Written collections of Written collection of traditional laws. Ito yung Mishnah. Handed down orally from teacher to student. Yan, laki ng papel ng teacher, ano? Handed down orally. Tinuro ng guro, no? Sa kanya mga estudyante. Tawag doon, parang oral teaching, you know? oral law. Oo. Oral law, di ba? Kaya yung ibang author, ano yan eh, kumuha sa tinatawag na oral tradition kasi mahilig sila doon eh. Yung kwento na, yung alamat na kwento, pasa-pasa yun. Hindi mamamatay yun. Pinapasa sa anak, pinapasa sa anak naman ng anak, di ba? That is their ano eh. So, ito po yun. Halakot. Handed down orally from teacher to student. It was compiled across a period of about 335 years from 200 BC to 135 AD. Oh. Mas nauna itong Mishnah kay Talmud. Di ba? Kasi ang Talmud 250 AD hanggang 500 na compile. Oh, mas una ito. Ito yung Mishnah mula nung 200 BC. 200 bago ipanganak si Kristo, 200 years. Hanggang 135 AD.
Kaya unang-una talaga ito ng ano, Tagal po. kumpara sa Talmud. Di ba? So, ibig sabihin na nabuo 335 years. Akala mo isang ano, no? Inabasa natin ano lang no? Kaya pala yung letter rin ng Hebrew, ang kakapal ng mga libro nila. Oo, kapag talaga noon. Kasi nandoon mga subjects nila mga tapos Hindi araw-araw yung libro nila. Hindi bigat. Hindi lang isang libro yun. Maraming libro. Oo, library nga yun library. Siya pala yung pinag-anuhan ng Talmud. Ano? Oo. Isa sa mga isa sa mga naging yun. Naunang aklat. Reference, no? Parang Reference nila, parang kumuha tayo dito, sinulat natin dito. Sabi dito, the Talmud combines the Mishnah and the Gemara. Yung Mishnah, oral laws compiled. Yun yung 200, no? Kinumbine siya sa Gemara. Yung Gemara, rabbis' discussions on the Mishnah. Yung kanilang mga pagtatalo, nasulat din doon. At yun na yung Talmud. Pati yung diskusyona nila, no? Parang nauna itong Mishnah no? Tama ito. Ganun, no? Compile natin itong ano. Tama ito, compile natin. Mga ano yun, mga... Kasi kung tingnan mo 135 AD. Samantalang na-compile talaga ang Talmud 250 AD hanggang 500 AD. Ibig sabihin kung 135 di 115, di ba? Years pa, no? Bago lumitaw ang Talmud. Bago na-compile ang Talmud. 115 years. Established talaga yung 100 years. Established na ang Mishnah during that time, no? Paano mo gibain niya? Inaaral na Oo. talaga. So, kung ibabangga mo yung dunong kaalaman ng mga Sadduceo at saka Pariseo at saka mga rabbi nung dumating si Jesus Christ, the way na makipag-interact, magtanong sila, makipag-usap kay Kristo, walang-wala talaga silang ideya at alam tungkol sa God na isip. Yes po. Kasi ang kanilang alam sa Talmud ay mga Jewish traditions, mga diskusyon ng mga naunang rabbi. Pero pagdating sa mga prophecy of the Messiah, wala sila masyadong... Talo nga sila ng ano? Three wise men. Di ba ano? Opo. Kaya kasi yung nangyari, natakpan kasi na almost 400 years. Walang ano, mga rabay lang, yung ano, tapos kanya-kanyang interpretation. Yung mga Talmud, lahat ng ano nila, parigis sila. So, 400 years, no prophet, walang ano, matatakpan talaga. Tapos ang Tinatawag natin. nangingibabaw na literature noon, nasulat kasi yung Sulipigrapha at saka Apocrypha doon sa loob ng 400 years. After ng Babylonian exile. So yung history na yun ang mas na-instill sa kanila, hindi sa Messiah. Kaya gulat na gulat sila sa mga sinasabi ng Jesus. Kasi ang mga propeta lang naman ang nagsasabi na ito, di ba? Wala nang propeta. Yung mga orat sa kanina nila yung kanila. Nataklat, sabi ng Bishop, natakpan nila nasa ilalim. Mas kinikilala nila yung tradisyon at saka yung Mishnah. Kaya pala pag nagtatanong sila sa Panginoon, pag nasasagot ni Lord ng maganda, nagugulat Gulat sila opo. Napakainom ng pagkasagot. Pero nakikita mo rin, yung Torah, yung 5 books of Moses, ginagamit nila sa Panginoon yun. Di ba? Sa panahon na yun. Kasi literally, yung kanilang inaral talaga, hanggang Deuteronomy. Oh, 5 books. Yung 5 books lang. Tapos yung Talmud, yung... Kaya di ba naniniwala lang sila kay Moises, di ba? Oo. Paano masabihin kami, kami Moises? Kaya nga doon, kalaban niya, yung nasa Torah, Talmud. Ayan, halo-halo na yan. Halo-halo na sila. Okay, tuloy natin. The Mishnah is grouped into 63 treatises. Treatises. Sa Tagalog, o yung tractates o tractates. Sanaysay. 66. 63 63 treatises or tractases.
that deal with all areas of Jewish life. Treaties. SES. Treaty, parang treaty. Ganon. Oh, Treaty. coming from the word treaty. Treaty. Treatises. Treaty. Sa Tagalog niya, sanaysay. No? Sanaysay. So, Treaty. dito, yung 63 thesis na ito, kasama yung Jewish life, kasama yung legality, theological, social, and religious. No? Sabi nga, as taught in the School of Palestine. Merong School of Palestine. Jewish life, kasama po sa pinasa ano dyan, sa Mishnah. Yung kasama sa 63 treaties yon. Yung mga legal. Di ba? Marami mga ano sa Bible, di ba? Mga legality. No? Pinag-usapan nila yan. Ano pa? Yung mga theological, social, at saka yung religious. At ito ay itinuturo sa School of Palestine. Kaya kailangan mag-aaral talaga yung ano, no? Soon, after the Mishnah was compiled, it became known as the iron pillar of Torah. Noon na-compile pala yung Mishnah, no? Kailan na-compile? 135 AD. No? Final compilation na from pero haba, no? 200 BC hanggang 135. Kaya ito pong Mishnah ang inabutan ni Kristo. Yung Mishnah ang inabutan ng mga apostol. Yan ang existing. Yan ang binakbak talaga. Nakapaloob dyan yung mga Jewish life. Kaya nga tinawag siyang iron pillar of the Torah. Anong ibig sabihin ng iron pillar of the Torah? Kung sa panahon para natin ngayon, nandito yung scribe at parasino, walang tatayo sa ating kasi hindi natin kaya ng mga scribe at parasino. Nandito ngayon sila. Kung sa panahon natin. O sa panahon, nandito yung scribe at parasino, parang walang tatayo sa atin. Kaya talino pala ito. Kaya nga mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Kaya nung lumitaw si Kristo, dinedegrade nila. Oh. Ayaw nilang paniwalaan. Saka hindi nag-aral. Hindi natin kaprasyan. Tapos yung mga disipulo niya, Anak lang ng karpentero to. Ito, di ba? Mga isda lang. Ano? Karoon mo ano? Mga isda. Title po. So yan pala po, iron pillar of the Torah. Title po siya. Title, Yung iron pillar. iron pillar of the Torah. Sabi dito, a title of honor for a great rabbi or scholar who strongly uphold and defends Jewish law. So talagang yun ang kanilang dinidiinan, ano? Yung mga Jewish life, yung mga Jewish law. So, yan ang existing na ano, parang mas ahead ito doon sa Bible, no? O sa Torah muna, no, during that time. So since it preserves the way a Jew can follow the Torah. Kaya kung paano nila in-interpret ang Mishnah, no? Nasa ilalim na naman ng Torah. Tama ba? Mishnah ang kanilang parang katikisim pa rin. Sa ngayon, mas pinaniniwalaan ng mga Roman Catholic ang katikisim. Diba? Mas yun ang kanilang binibigyan ng pagpapahalaga at tradisyon. Sa Pilipinas, ni Magellan, ang dinala nila dito, hindi Bible, yung katekismo. Dala ng Biblia dito ay mga tanong. Kaya ang natutunan ng Pinoy, katekismo talaga. Hindi Bible, no? 1901 ang pumasok ang mga sa Bible dito sa Pilipinas. Yung Tagalog. After ng Tagalog na translations na World War I. ang Biblia. So, meron tayo idea. Malinaw na ang Apocrypha, merong apocryphal books, no? Pseudepigrapha, no? Ito yung mga false writing, Torah. Ito yung nung una referring to the 5 books. Later on, sinama na yung wisdom literature at saka yung yung mga book of prophets, Talmud, no? At Mishnah.
Pag hindi ka nag-aral, di mo alam ko, di ba? Ano po yan? Ano ba yung Mishnah na yan? Kaya pala mga gubyo, pagdating sa pag-debate, lagi ito ang nila. Oo. Gumagamit sila ng Talmud minsan. Opo, tsaka Talmud. Torah. Yun nga eh. Ganun nila. Okay, for many Jews, the Mishnah ranks second only to the canon of the Hebrew Scriptures. Indeed, many Jews consider it part of the Torah because it is the core for both the Jerusalem and Babylonian Talmuds. Yun ang kanina, no? Merong Babylonian Talmuds at saka Jerusalem Talmuds. The Mishnah serves as a link between Jews in the land of Israel and Jews scattered around the world. So, yan po yung naging papel ng mga literature na ito. Hopefully, naging klaro sa atin. No? Next, nation's contribution to Christianity. Meron tatlong nation diyan. Una, Israel. Pangalawa, Greece. Pangatlo, Rome. So, contribution to Christianity ng Israel, monotheism. No? Kasi binangga ng monotheism ang polytheism. 'Di ba? Kasi karamihan ng mga bansa sa paligid nila polytheism. Many gods. Opo. 'Di ba? So, ang Israel, yun nga yung binasa ko kanina, Deuteronomy chapter 6 verse 4 hanggang verse 8, no? Na the Lord is one, di ba? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. So, monotheism. Mono is one. Kaya Iisim bilit. sa Greece naman, yung mga Greek, common language ang kanila naging participation. Kasi during that time, yung Greek language ang kailangan alam mo, parang universal language 'yon. Yung Rome, ang naging participation, road system. No? Ang binigyan ng pansin ng mga Rome, paggawa ng mga tulay, ng mga nagko-construct ng mga daanan, yung mga wilderness, ginawa ng daanan, no? Yung dagat, kaya nakakapag-travel. Contractor pala ito. No? Kaya merong Roman Road of Salvation. Kaya may travel tayo from here hanggang heaven. Pati yung pagdalayan sa dagat, sila may ano yan. Ganyan. So, napadali ang biyahe. Di ba? Wala pa aeroplano noon. Meron pa rin. Pero may May barko na nun. Mga Gregorian yung magagaling sa barko naman. Kaya natuto ngayon mga Pilipino, mga puro tong. Okay. Conclusion. God was not really silent during 400 years. Ito kasi nangyari 400 years, di ba? Ito mga pinag-usapan natin, ano? His sovereign act in history paved the way for the preparation of the coming of His only Son when the fullness of time arrived, is stated in Galatians chapter 4 verse 4. Basa nga, Galatians 4:4. But when the right time came, God sent His Son, born of a woman, subject to the law. Amen. But when the fullness of the time, yung takdang kapanahunan, eksaktong kapanahunan. When the fullness of the time came, what happened? God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Pinanganak sa ilalim ng existing talaga law, Anong purpose? So that, verse 5, He might redeem those who were under the law.
that we might receive the adoption as sons. That is the purpose. That He might redeem those who were under the law. Amen? Kaya yung mga teaching ni Christ sa as you go deeper sa study sa New Testament, iba yung teaching ni Christ sa teaching ni Paul. Kasi ang mga sinasabi niya, subject doon sa law. Kasi Kaya under kingdom the law siya. pa siya. Kingdom ang turo niya. Kingdom ang teaching niya, gospel Oo. principle. Ang New Testament kasi talaga nag-start hindi sa Matthew, nag-start sa nung si Jesus Christ ay namatay ng binubuhay. Doon talaga na sertipikahan yung New Testament. Natapos na ang law. Pero lahat ng mga sinasabi ni Jesus Christ noong unang panahon ay, sabi dito born of a woman, subject to the law. So, si Jesus sabi to the law. Kaya nga sinasabi niya, huwag muna kayong pumunta sa mga Samaritano, ha? Huwag muna kayong pumunta sa mga Gentiles. Preach the kingdom. Dito muna sa mga Israel. disciple yun, sinabi. Pero pagdating kay Paul, iba naman. Iba na. So, kumaklaro na yung New Testament. Pero in the future, yung mga dispensation, paano nila mag-predict? Yung Dispensational. yung mga future na pagdating ng Panginoon. At tanong sa mga, kasi maraming mga intender sa last days, predict kailan ang darating. Anong prediction? Ganito, yung mga ganyan na. Yung bago, Ito, Kaya darating, kalimitan nag-predict. darating na yun. Sa Mayo. Wala po. Walang kaya mag-predict ng physical na Sa po. Mayo. Maganda na. May dispensation of Oh, yung prediction ng eschatology ng the coming of our Lord Jesus Christ. Nagmumula sila, may mga Pero hindi sabi. exact date pa, Ah, exact hindi. date. Wala po. Hindi po wala. Kapit lang sa Koreano dati. Babalik na Malay mo, makachamba. October ba yun? October. Diba meron din isang bishop, no? Nagsabi dadating daw ang Panginoon. Ito nga, diba? Yung Hindi, ang sadat sa nakaraang taon Koreano. ba yun? Sa Koreano. Diba? Pinatapa ako nun. Sabi, yari ka, pag hindi ka to, false prophet ka. False prophet. Di ba, nanahimik? Wala na sa'yo sa... Si ano, Mangighay ko yan, no? October. Tapos ngayon, maiinis na kung ano ng mga... Kung ano-ano malabas. Kung ano na yung basta may content lang. False prophet. Katulad, sabi ko na ba naman itong mga tao? Hindi, gusto ko mag-comment, nanggigigil ako eh. Ang uso naman daw Wala nga. nang mangyari mag-comment ka. Ay, hindi. Pagulpas ka nila. Oops! Meron tayo isang pa. Hindi ako nag-comment. Pag nag-comment ka, Tiniis ko. Paano lang ka na? Dadami ang Kasi sabi niya, hindi na daw usong hindi na daw usong ngayon yung yung teaching ng mga prosperity. Hindi na, ito na ngayon. Ang gusto lang ipakita, wag daw tayo magtuturo na tanggapin niyo si Lord. Dahil ang Panginoon ang magsasalba. O parang benefits ba? Ngayon naman daw ang uso ngayon, Bishop. No, dami talaga na Ang uso. turo ngayon daw ng mga tao ngayon, it's about benefits. Mm. Eh pag siya nagsasalita naman siya, bakit pag tumanggap ka ba kay Jesus Christ, ano ba mangyayari sa iyo? Ay hindi, benefits yan. Ay, ano naman to? Sabi ko, parang gusto kong mag-comment, pag tinanggap ko ba po si Jesus Christ, ano bang mangyayari sa buhay ko? Kapalain ka. Oh, di benefits yan. Ha? Benefits. Sabi ko, di na. Sabi ko sa kanila, ano ba mangyayari sa iyo? Kape na nga. Sabi ko, kaya ngayon, Lahat yan puro panggulo nga. Okay, next page tayo para makausad tayo. Okay, session 2 tayo, tama? Dito na tayo sa an introduction to the New Testament, tama? Pasok na tayo, pero ang haba ng pahapyaw, pinag-usapan natin yung... Introduction pa lang pala. pero mahalaga din siya. Mahalaga siya. May So ngayon, alam na namin. Di ba? Di ba? Ay, bago nagkaroon ng New Testament, ang dami pa ng pinagdaanan, no? Hindi siya silent. Hindi nila napaghandaan ang pagdating ni Jesus kasi nga, ang inisip nila, pagsasaayos ng buhay, kailan ganito tayo. Tapos, repeat itself. Apo. Panahon natin Yun naman, lang talaga. katikisin. Ano na nga, ano. Tapos dalawa pa pala ng bishop, bat mitzvah at saka bar mitzvah. Ibig sabihin, pag-aaral ng lalaki, pag-bar, pag-aaral naman ng babae.
Oo, may mga... Ngayon, ang makakapag-aral, tama sinabi ni Bishop. Pag may pera, makakapag-aral Galit ng ka. babae. Oo. From, Kaya from na-afford ka eh. 13 years old, mag-aaral na sila. Pag yan hanggang sa Bar Pilipinas, mitzvah at saka bar. mga babae hindi nag-aaral, mga lalaki. Opo. Tapos, ang mga lalaki, Pero ngayon common na nag-aaral na. Opo, lahat na po sila. Tama po. Meron yun. ng rights ngayon. Na, Tsaka hindi na katulad na pag nangangahoy, yung babae may Oo. dala-dala ng mga kahoy, yung lalaki. Kasi yung lalaki, mabibigat na trabaho babae nun eh, no? Opo, noon. kaya pala sinabi sa Proverbs, Proverbs 31. 31. Favor deceive, di ba? Favor deceive for beauty. Sabi, di ba? Kaya merong ka ng... Para sabi nun, gumigising ng maaga, masikaso, Yung bless. luto. Na may asawa. Parang kung hindi mo, parang siya na nagtatrabaho eh. Yung lalaki, pakain lang yun. Isa yun sa mabigat na dahilan kaya ipinagbawal ni Paul Part nila, mangaral ang babae. part Kasi nila. nga, Sa Korinto. Oo, kulang Diba? sa- Oo, dahil nga mostly Wala yung ron eh. yun nga Yun uneducated yung sila. naipasa between 400 years Oo. na siya. Oh, kita nyo? Kasi ngayon mas Sakop yun eh. Kahit gano'n lang sa kapasingit, pero grabe yung yung Diba? binuksan niya sa Bago. atin. Oo. Kaya Kaya ngayon, ginagawa lang, kaya nga tinan natin, kailang historical background eh. Taking out the history. hindi basta banat ka ng banat. Eh, alam mo ba gusto Ang nangyari? dinig na sinabi ni ano. Ang ganda. Ang galing. Eh, kasi karamihan na nagiging kulto o false interpretation, binabasa nila ang talata ngayon ayon sa panahon ngayon. Ayaw ibalik sa dati. Kaya ina-apply naman nila kagad nila ayon sa kanilang nabasa. Yung panahon. Nung nabasa nila, pinagbawal ni Pablo, bawal. Bawal din. Yun na yun. Ay, hindi nila alam ang historical background. Bakit Kaya, sinabi ni Paul? Kaya may mga tao na pag umatin, pastora nagpipreach, hindi na babalik. Kasi gusto nila. No? Nung nasa isang church ako, isa ito sa naging namin, Issue. parang hinuwaan namin. Oo. Oo. Pastor, apat kami pastor. Debate, oh. Talagang debate, na- debate yan eh. Inano nila na ang issue dito, hindi sa kung anong kultura, dahil hindi naman binabanggit ni Paul ang kultura dito. Ang issue dito binanggit ni Paul, sino ba ang natukso? Di ba, ang babae kayo mga babae? Yung tungkol sa may kinalaman sa pagkakatukso ni Eva, kung bakit ang mga babae ay binabawalan ni Paul. Walang kinalaman doon ang history. Ako naman, dahil medyo may alam ako ng konti sa history, hindi nila alam yun. Hindi nila tinatanggap yung Ayaw tanggapin. paliwanag. Oo. Kaya kung ano yung nakasulat yan, yan na yun. Huwag mo nang alungkatin ang history. Yun yung nasusulat doon. Oh. Sa ating hermeneutics eh, Kultura, mga mahalaga yung digging out the history. Bakit nasabi yun? Oo. O katulad yan, hindi, wala kang makita kumain ng kanin si Jesus. Di sana hindi tayo kumakain ng kanin. May tinapay lang. Kultura eh. Tinamang mo kultura, masasaklay ka talaga. Sao, makain ng pinapay. Introduction tayo to the New Testament. The New Testament comes from the Latin Novum Testamentum. Yan, meron kayo, no? Diba? Novum Testament. Novum Testamentum. A translation of the Greek He Kaine Diatheke. Kita mo na. Kaine Diatheke. Pag hindi mo sinabing Greek to, akala nila Japanese yan. Hekaini dahil kaya. Diba? No? He Kaine Diatheke, which means a last will Ayun, no? or testament that came into effect after the death of the testator. Yo, mata mo. Medyo Kaya maganda. nagkaroon ng effect, ano? Di ba lahat ng mga testamento, no? Bago mamatay, lalo na mayaman yung mamamatay, tawagin na yung attorney, sulat niyo po, sulat niyo lahat ng mga sasabihin niya, last will and testament. Napakahalaga nun. Napakalakas yan, di siya. At nagiging epektibo yon pag namatay na yung testator. Testator. Lagi di ba sinabi sa Book of Hebrews yan? Oo, yun nga. Hindi kaya nalagyan na naman ng butas na naman si Jesus yan? O namatay, nabuhay na eh.
Ay, buhay na magaling. Oo, namatay nga si Jesus, pero nabuhay eh. So, these 27 books, Yeah. whose central character is the Lord Jesus Christ. Siya yung sentro, no? Opo. Talks about His inception, Inception. His life, His redemptive program, His death, His resurrection and ascension, His church, and His promised return. The writers of the Old Testament or Covenant anticipated the fulfillment of Yahweh's grand plan of redeeming mankind from his alienation with God through the coming of the Messiah. In the New Testament, in God's timing, He sent forth His Son. Yun na, Galatians chapter 4, verse 4 to 5. Na sabi naman, but when the fullness of the time had come, sa takdang kapanahunan, nang mahilog na ang panahon, what happened? God sent forth His Son. No? Isinugo niya ang kanyang anak. No? Paano paraan? Born of a woman. Pinanganak ng babae. Ipinanganak sa ilalim ng batas. Anong purpose? To redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Amen. So, literary character of the New Testament. Number 1, o letter A, historical. The first 5 books of the New Testament, Matthew, Mark, Luke, John, and Acts, are historical in nature. Pala yun, no? Historical pala in nature. All of them narrate a story. Ibig sabihin, narrative. Di ba? Kwento. The first 4 writings called the Gospels. Yung unang 4. It provides different point of views in the life and ministry of Jesus Christ. The book of Acts, sometimes called the Acts of the Apostles or the Holy Spirit, shows the beginnings of the Church of Jesus Christ from Jerusalem to the uttermost part of the earth. So, yun, literary character of the New Testament. Ano yung una? Yung Matthew, yung Mark, yung Luke, at saka yung John, at saka yung Acts, historical. Letter B, doctrinal. Most of the books written are for the doctrinal purposes. Of course, may mga practical. The Apostles Paul wrote most of the doctrinal epistles. Romans 1 and 2, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, while others were categorized as general epistle. Ano yun? Hebrew, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, Jude. They were written for the purpose of instructing the recipients of the elements of the Christian belief and ethics. So, how can you differentiate yung Pauline epistles at saka general epistles? Lambes ko na yan, sa inyo yan. Ano kaibahan? Paano mo masasabing Pauline epistle tsaka general epistle? Ito yung mga aklat na sinulat ni Pablo. Ang tawag, Pauline epistle. Ay yung general epistle. Pagka sinabing general epistle, ano? Ito yung mga letter, diba? O mga aklat na hindi si Pablo ang sumulat. Pwedeng si Peter, diba? Si Jude, si Santiago, basta kasama yung included yun as general epistles. May dalawang categories yan. Ano ba ito? Pauline or general? No?
Yun lang tatandaan natin doon. Pag sinabing Pauline, si Pablo nagsulat. Pag general, hindi si Pablo. Okay, yan yung mga aklat. Kita mo, dyan tayo, doctrinal nga no? Yung mga letter ni Paul, karamihan. Diyan natin kinuha yung mga doctrine natin, yung mga statement of faith natin. Amen? Mostly, dyan galing. Yung nakausap ko yung sister, kasi iba yung turo niya. You know? Yung sa sala, sabi yung sister, ay si Pablo, makasalanan din na. Sabi ko sa Ephesians 2:8, for by grace we are saved. Tao lang din si Pablo. Ang pinapaniwalaan niya, si Jesus, nandun lang tayo. Pero sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. So, ibig sabihin, hindi sa kanya pwede sa Paul. Hindi. Jesus lang. Sabi ko, alam mo, Sister Blakey, huwag mong balokpitin ang salita ng Diyos. So, ayaw niyang paniwalaan ang sulat ni Paul. Oh, yun. Kasi makasalanan For by din daw grace po. we are saved. Makasalanan din daw si Pablo. Kasama yun sa mga anti-Pablo. Sabi ko, sandali, sister. Huwag mong salitahin ang salita ng Diyos. Sabi ko, huwag mong pilipitin ang salita ng Diyos. Huwag mo i-twist. Tao nga si Pablo na makasalanan, pero nung sinulat niya yung kanyang mga epistles na yan, Tsaka sa pulpito. Hindi mo pinarinig. Huwag Hindi mo ka nakamay. i-twist ang salita ng Diyos. di si Peter makasalanan din, hindi dapat din Hindi mo siya ano. pinarinig. Hindi mo siya pinarinig. Ang parinig, walang mic, no? Anong tawag po doon? Ha? Anong tawag po doon? Kasi mali na yung Sabi ko, sister, huwag mong balik na rin ang salita ng Diyos. Kaya kailangan talaga yung balansyado palagi, no? Yung lawak ng pananaw. Okay, letter C, personal. Meron kasi mga doctrinal letters. Di ba? Meron mga personal letters. There were 6 personal letters, meaning the recipients were individual. Person to person ito. Katulad ng unang Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Amen. no? 2 John and 3 John. Pangatlo na yan. Apo. Ano pangatlo? Pangatlo, personal. First Peter. Pangalawa po yung doctrinal. So, these were for counsel and instruction, both in the church and personal life. The recipients who happened to be leaders of the church did not make them as a private epistles, but they came to be as public documents read for instruction also of other churches. So may mga personal letter. At yung pang letter D, apocalyptic. The last book of the New Testament, Revelation, is classified more as an apocalyptic literature rather than a prophetic one because of its focus on the last things. Though it deals with the present, but the emphasis is more on the future. It is highly symbolic in style, involving visions and supernatural disclosures. So yun po yung apat na literary character of the New Testament from Matthew hanggang Revelation. Una, historical, yung 5 aklat. First type of Di ba? Sumunod, doctrinal. Ano po? Pauline. At merong personal letter. At yung sumunod ay apocalyptic. Next page tayo. Authors of the New Testament. The New Testament has 9 authors. All of the writers were Jews, except for Luke, the physician, who is a Gentile. So, lahat pala Jew, no? Kay Lucas. Maliban kay Lucas. Actually, dalawa pa nga, matindi pa nga yung sinulat ni Lucas eh.
Di ba? Sino si Lucas? Kailan siya na-convert? Panahon ni Paul. Bunga na ni Paul. No? Sa panahon ng ministeryo ni Paul, doon na-convert si Lucas. No? Doktor yan, no? He was a Gentile. So, at least 3 of them, Matthew, Peter, and John, the beloved, were apostles of Jesus Christ. Yung tatlo raw, ano? Actually, si Mark, hindi naman siya, apostle, eh. Hindi apostle si Mark, din siya. Oo. Bunga siya ni Bunga pa rin ni Paul. Peter. Oo. Ang pinaka niya si Peter. Tinakbuhan nga sa niya. Pero nakasama ni, Pero naging company din siya. ni Paul, ni Nagsama rin siya Barnabas. sa Mark. Di ba? Pero tinakbuhan siya. Oo. May bali siya. Nag-ano siya eh. Umuwi siya na walang paalam eh. Yung gusto nyo po, ano ng tampro. Nag-awul. Gusto ng tampro. So, ito yung lang, bakit walang Gospel of Peter? Bakit merong Gospel of Mark? Di ba? Dapat merong Gospel of Peter. Mas matindi si Peter eh, no? Maybe siya kasi hindi pwede maging gospel kasi una, parang May sinulat ba si Peter? mayroon. Ayon sa history meron daw eh. Pero bakit hindi pumasa? Sa canon? Hindi. Yung Peter, parang Hindi, iba pa yung First Peter eh. Letter yun eh. ang First gospel, Peter eh. parang Second Peter eh. Letter eh. Ang tinatanong ko yung gospel mismo eh. Meron siya. Hindi sinama sa Bible. Hindi nga hindi sinama nakapasa. sa... Baka panay galit kasi yun. Siguro, ibigay honor yung hindi nakapag... Kasi si Pedro, kasi si Pedro hindi Pag nakapag-aral. nangaral tayo, gospel of Peter. May siya po, medyo may puntos to. Yeah. Si Pedro, hindi kasi Uneducated nakapag-aral. daw eh. Hindi siya nakapag-aral. Oo. Si Pablo. O si Pedro hindi naman nakapag-aral. Mag-ingis lang. Oh, pero ito din siya eh. Si Pedro. Baka wala talaga siya. More on work talaga siguro si Peter. Kung meron mo sinunod si Pedro, parang hindi nasulat naman. Hindi nakapasa. Ako mo lang sa dagat yan. Mag-ingis ka lang. Kasi yung Gospel of Peter, sinulat siya 2nd century CE na 200 years after Christ. So, hindi na si Peter sumulat noon. Hindi na kasi So, kung bigla pa na. oo. Kaya nga siguro, Dahil hindi nakapag-aral. Edited na, kumbaga sana edited na. Ang nilalaman daw noon, puro mga tungkol sa resurrection ni Jesus Christ. At meron doon sinasabi na giant si Jesus. Oo. Wala ko din basa. Pero sa Gospel of Peter na. Kaya hindi sinama. May Gospel. Oh, yung iba yung First Peter, Second Peter, iba yun. Letter yun eh. matik Epistle. na ma-search nga kung anong nakasulat doon. Hindi ko nabasa. Gospel of Peter. Hindi talaga. Medyo hindi talaga makatotohanan. Yan. So, di pa kasamahan ng Book of Enoch, meron ding Gospel of Mary. Parang ganun din yung Sinama yun. nasama sa pseudepigrapha. Baka siguro, Parang ganun. ang unang tinitignan nila, False kasi writing. yung tinatas doon. Hindi, Kaya ang pala isa sa meron- tinitignan nila, Kaya para pala sa meron nangangaral ngayon na si Jesus Christ ay may asawa. Ay, sa the Gospel of Mary, nandoon yun. Yung kaya ang isa sa pinaka-main na sinisilip para mapasama ka sa Bible o yung kasulutang mapasama sa Bible ay kailan sinulat ito. Lahat ng sinulat after 100 years, Hindi na, valid na. So, di pa na yun. I-mention lang sila, iba na sumulat noon. Diba? Tapos tinitingnan ulit yung ano ba nakasulat doon, inline ba sa nakasulat sa Bible? Oo, sa kabuuan. Inline doon, Saka ba mga, kontra, at saka ba mga Malinaw. patay na si Peter, nagsulat kayo, no? Yun. Parang ganun, pwede yun. parang bukod Enoch. Patay na si Enoch, pero sinasabi. May sinulat. Pero meron ka ng bukod. Kaya lang, yung bukod. AI na yun. Yan yung original. Artificial intelligence kasi ginagawa Bakit niya siya? sa storya. Meron ka ng bukod pino. Kaya lang, yung bukod pino ngayon, hindi lang alam. Yan ba original? Oo, may mga nga. May bukod pino. Okay, ito natin. Jude and James were half-brothers of our Lord Jesus Christ. Si Jude, no? Tsaka si Santiago.
half-brother ng ating Panginoon. Isa yan sa author, no? Dalawang yan. Mark was an active follower in the early church, close to Peter. Yeah. No, di ba? Si John Mark 'yon, si John Mark. John Mark pangalan niya. Active follower talaga, no? And Paul, former persecutor of the Christianity, was made an apostle to the Gentile and had written most of the epistles in the New Testament. Only the writer of Hebrews is unknown. Kaya, Oo nga, hindi nalaman. Ang ng Yung writer ng Hebrews, sabi na si Yan Paul. yung book na muntik na hindi mapasama sa Bible. Pero ang huling naipasok yung James, di ba? Ang nagtanong na ng gusto yun. Ang pagkakaano, Bishop, ang huling naipasok yung James, no? Oh, yata. pero okay naman siya. Pag binasa ko naman ng ano, okay naman siya, no? About faith. Related About sa ano eh. Kaya ka nasama eh. Maski wala sa Pero bakit nga, Bishop, hindi nila nalaman kung sino? Baka yun siguro yung assignment natin pag Hindi, siguro baka- Kasi na yan lahat. Pero sabi na commonly raw si Paul. Sabi ng iba. Parang si Paul nga talaga tulad niya. Kasi may timbre ni Ayun lang, Paul. ayun lang Hindi na, kinakain. hindi naman si Peter, malabo ba si Peter? Malabo Kasi si Bishop, ang nakikita nila sa sulat, may timbre ni Paul, may Kasi- timbre ni... Kasi Bishop, Ni Luke. mas ayon kasi ang ano yung kaalaman ni Pablo kaysa kay Peter pagdating sa kautusan sa mga Oo, mas maano. sa mga Oo. mga practices. Dito kasi sinabi lahat eh. Yung practice, Ibig sabihin si Paul nag-aral ng Mishnah. Pwede. Pwede. Oo, kasi ano yung si Gamaliel eh. Oo, rabay yung si Gamaliel Gamaliel eh. siya eh. Mga May mga... Gamaliel siya eh. At saka yung tawag sa kanya, booking Jews, ano Jews na Gentiles siya eh. Kaya maybe yun ang ano talaga ron. Siya talaga. Siya lang naman merong ano eh, kasanayan talaga na ano eh, na siya ganun. At siya lang ang nakipagdebate kay Greek philosopher, Plato, Socrates, saka si, diba? Tapos sila, dinibate mo. Si Hari Kung po sa Diyos, yan ang tinawag eh, dahil gamitin yung talino niya doon sa mga ano eh, alaman niya. Ibang level ang... Ibang level, halos level si Pablo. Pero sabi niya, I am the least of them all because. Yan niya. ano? Si Pablo level niya, mga presidente giniwin. Okay, ito sa ano natin, structure of the New Testament. Ito yung 5 aklat, Matthew, Mark, Luke, John, Acts. Historical, history. So, ito yung mga naisulat early during missionary journeys. Ito po yung unang mga naisulat. Unang aklat pala na naisulat, Galatians. Galatians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Corinthians, 2 Corinthians, and Romans. Pero sa ating compilation ng pagtapos ng Book of Acts, ano kasunod? Romans? Book of Romans, di ba? Oh. So, ang inisip natin, unang naisulat ang Book of Romans. Pero nauna pa ito mga ito. Unang-una talaga Galatians. Book of Galatians. Tapos meron siyang isinulat during the time of first imprisonment. Yun, nasa manual natin. Ano-ano mga aklat na ito? Colossians, Ephesians, Philemon, Philippians. First imprisonment yan. Unang pagkakakulong. Kaya kahit nakakulong siya, nagsusulat siya. Hindi nag-aaksaya ng panahon. Di ba? Nakakulong ka, pagkagawin mo. Alam na, matulog Oo, di ba? Pagsulat ka na. Pagmumukmuk ka, di ba? Eh di maglibang ka na lang. Sulat talaga mo. Kaya nga, writer pa naman siya. Di sulat, Kaya siguro siya pinukulong ni Lord. Para masulat yung ano. Pahinga ka muna, kulong ka muna dyan. Gawa ka sulat. Habang nakakulong, ito nga, ang unang, ito. Kaya merong letter na, ng mga epistles na isinulat niya when he was in prison. First in prison. Ito yung letter niya, first imprisonment. Di ba? So, sumunod na tagpo, yung release from first imprisonment, nakalaya. Sa paglaya niya, ang sinulatan niya, Timothy.
Ito, pastoral letter ito, di ba? Personal na po. First Timothy ito. Apo. Tsaka si Titus. Ito yung mga mentee niya. Apo. Personal letter. Di ba? So, pagkatapos noon, nakulong siya uli. No? At meron siyang isinulat, Second 2 Timothy. Kaya nung isinulat ang 1 Timothy at saka 2 Timothy, may malaking panahon na pagitan yan. May time span yan. Oo. Malaki ang gap. Di ba? Grabe. Akala natin, Magkarugtong. Akala natin, magkarugtong na 1 and 2 Timothy. So, yan ang nangyari kay Paul. No po. At pagdating sa general epistle, ito na. James. Sinong James ito? Half-brother of our Lord Jesus Christ. Yes. Tapos yung Hebrew, unknown. Yung Jude, half-brother of our Lord Jesus Christ. 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, and 3 John. Ito po yung mga general epistles. Yan. And then, the prophecy. Okay? So, Wala pa bang nakakatuklas kung sino ang writer ng yeah. Google kaya natin. Wala, hindi pa rin sumusunod. Kahit si AI, yun yung sumasagot yan eh. AI, mababasa. Tanong mo si AI, sasabihin sa'yo, walang Unknown ka. Silent din siya. record na writer. Walang evidence. Kasi pag ni-research ulit yan, malaking pera magagastos yan. Hindi, So, mga researcher, magbabayad ka Matanda dyan. nga naman natin. Babalik Ito yung mga kaganapan. Na- Noong panahon na 62 AD, si Paul, sabi nga ito yung Paul release from first imprisonment. So, ito yan. Kailan yung pagbayad? No? 62 AD, nung yung siya na-release sa unang pagkakakulong. 62 AD. Nakatalaya sa Acts chapter, ano ito? 28. No? Acts chapter 28, verse 30 to 31. Hindi siya paano yun? Paul, noong 62 AD, Paul released from first imprisonment. Acts 28, verse 30. Tingnan natin. Hanggang 31. 31. Ito. Huling ano na to, no? And he stayed 2 full years in his own rented quarter and was welcoming all who came to him, preaching the kingdom of God and teaching concerning the Lord Jesus Christ with all openness, unhindered. Okay. Acts 28. 28. 28. 30 to 31. Verse 30 to 31. Noong 62 hanggang 64 AD, ang ginawa ni Pablo, he traveled to Crete. Nakatala po yan sa Titus 1:5, no? And then travel na naman to Macedonia, 1 Timothy 1:3, yan mga supporting verses. And then travel missionary journey sa Spain. Layo ng mga pinuntahan niya, no? Romans 15:24. Noong 64 AD, nagkaroon po ng Great Fire of Rome. Yan. Great Fire of Rome. At yung fire na ito, ibinintang ni Nero sa mga Kristiyano. Ang nagsunog daw, mga Christian, mga Jew. At dahil diyan, nagkaroon ng tinatawag na Great Persecution. No? Binintang eh. Pero ayon sa history, pinasunog talaga ni Nero yan. No? At ang blame sa mga Jew, sa mga Christian. At naging daan yun para i-persecute sila. Biro mo, no? Gumawa ng kwento, no? Nadala lang yung mga malalaking mga squatter area dyan, di ba?
Magugulat ka, nasusunog eh. Kita talaga natin, no? Nangyari sa gobyerno natin. Di ba? May sarili mga... Nasunog ko yun ng mga spot. Katulad yung nalaglag daw sa tulay. Selfie pa. Nalaglag pa talaga sa tulay, nilaglag sa tulay o ibang tao yung nalaglag, di ba? May mga ano na eh, no? Parang ibang tao po. Kaya nga eh. Kasi nagre-request sila ng face reveal, ayaw naman iba. Basag-basag daw yung ulo. Di ba? Yung kumakasan meron na kagad, no? May papapel na dyan, no? Sige, ikaw. Walang face video, basta-basta naman ka. Hindi, kahit po Ito, siguro babasag yung ano. Hindi, ano, i-test. Ayaw nila rin. Oo, ayaw nga po nila. Hindi, Kasi nga malalaman eh, di ba? magaling talaga yung babae yun. Kaya ano, kumbaga sa ano, trabaho na, tinrabaho na. Tinrabaho na ito. Naging daan para maraming mamatay ng mga Jew. Persecuting. Noong 64 hanggang 66 AD, Paul writes 1 Timothy and Titus. Yun nga yung ano natin. 62 hanggang 64. 64 hanggang 66 AD. All right. From 66 to 67 AD, Paul arrested again under Nero. Hinuli-uli. No? At ito nga ay under Nero. At sa panahon na yon, naisulat niya ang ikalawang Timothy nung siya nasa Rome. So ito yung huling letter na naisulat niya. Ano ang unang letter? Epistle, Galatian. The last letter is 2 Timothy. Di ba? Noong 67 hanggang 68, ayon sa history, Paul martyred under Nero, beheaded. 67 hanggang 68 AD. Bago sumiklab yung 70 AD, pinatay na si Paul. Nauna na nagbigay ng buhay, nagbuwis ng buhay. Kaya, nung sinulat ni Paul ang Philippians, punong-puno ng rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Puro rejoicing. Saan ka makakakita noon? Yung nagsulat nasa kulungan, pinadalhan ng sulat ang mga Kristiyano sa Pilipos. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Para bagang yung nakakulong pa ang nagko-comfort sa mga nasa labas. Nagpapalakas ng loob sa mga nasa labas. Di ba? Bakit niya nasabi yun? Bakit niya kaya niya mag-rejoice even though nasa persecution siya? Mamamatay na siya, pwede siyang patayin. Pinatay na nga siya 68 AD. Kasi makita na, di ba? Kay Pablo galing ang mga salita eh. Philippians 1:21. Dapat nga malungkot kayo, no? Oo. Patayin na ako na. Diba? For me, to live is for Christ, and to die is gain. Kaya niya magsaya sa panahon ng nakakatakot o panahon na po pwede ka nang patayin. Di ba? Galatians chapter 22 verse 20, di ba? Galatians 2:20. Hindi na ako ang nabubuhay sa akin. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako ay nabubuhay sa mundong ito, nabubuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na nagbigay ng buhay sa akin. Nag-alay ng kanyang sarili para sa akin. Tapos yung Matindi yung kanyang mga... Tapos yung Sister Vicky, hindi pa niya pinapalaga si Papa. Tao lang yan, makasalanan. Sabi ko, o nga, pero... Baka mamaya Hindi ka makaget over doon, ha? Baka mamaya nakikinig po yun. Pastor po yan. Sister Vicky. Sister lang. Sister. Nag-aral lang ng Biblia, mali pa. Sister. Sabi mo sa kanya, paano niwala yung mga taong sisira? Dagdag ko lang ito. Nagda-drop name ko. 3 big events in 70 AD. Ano-ano yung tatlong matitinding kaganapan? Patay na si Paul dito, ayon sa history na pag-usapan natin. Big event. In 70 AD. Number 1,
destruction of Jerusalem and the temple noong August 70 AD. Destruction of Jerusalem and the temple by General Titus, Yung sa panong yan, anong pa yan? August 70 AD. August 780. Ang pinangunahan niya ni General Titus, son of Emperor Vespasian. Matindi, no? Titus to, no? Oo, General Titus. So, sa panahon na yan, sinakop ng Rome ang Jerusalem. Sinunog ang ikalawang templo noong August 30, 70 AD. Take note, same date, August 30, 586 BC, sinira ni Nabucodonosor ang first temple na pinagawa ni Solomon. Same date, August 30, Sabay. 586 BC. No? Nagkataon lang ba 'yon? No? Usapang templo. Yung first temple, sino nagkakabisyak? Yung templo na pinagawa ni Solomon, winasak ni Nabucodonosor. Kailan? 586 BC, August. August 30. August 30 rin. 586 BC yun. Halos 1,000 taon, no? So, First temple. yung templo, magkaiba yung templo na pinagawa ni Solomon. Itong templo naman ang sinunog naman, winasak ni Titus. Ito yung templo na pinagawa naman ito nila Ezra. Ezra. Oo. After the Babylonian Exile, di ba? After ng Babylonian exile. Yung history, no? Ang casualty, 1.1 million Jews killed. You know? 1.1 million. Yung second temple na yan. Sa second temple na ito. So, 97,000 enslaved. 97,000 kinulong. Ipinakulong. So, it was the fulfillment of prophecy of our Lord Jesus Christ. Doon sa Luke 21 verse 6, Matthew 24 verse 2, 40 years after Christ's prophecy. Di ba sa Matthew 24 prophecy yan eh. Sabi ng mga alagad niya, Sir, bro, ang ganda-ganda ng templo. Kailan ba? No, napakarangiya. No? Sabi ni Lord, nakikita niyo ba ang templo na yan? Sinasabi ko sa inyo, wala diyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. It happened during the time of General Titus, the son of Vespasian. The destruction of Jerusalem temple. Pangalawang kaganapan, big events, triumph of Titus in Rome. 71 AD na yon. General Titus. Oo. Triumph of General Titus. Iba si Titus na in Rome. So dahil sa tagumpay noong 70 AD, anong ginawa nila? Nagkaroon po ng tinatawag na parade in Rome. At ang ipinarada nila, yung mga nakulimbat nila, yung mga spoiled nila from Jerusalem Temple. Matindi, no? Ano yung mga meron doon? Yung golden menorah, table of showbread, silver trumpets, Jewish prisoners, no? Yun, hindi si Titus, ano? Anong purpose doon? For them to prove, they said, mas malakas kami kaysa sa Diyos ng Hudyo. Talagang matindi yung blasphemy na ginawa ni General Titus, ano? Mas matindi kami kaysa sa Diyos ng mga Jew na ito. So, pangatlo, Vespasian secures power. Vespasian. Di ba si Vespasian anak ni Vespasian si Titus, si General Titus.
sinecure niya yung kapangyarihan. Noong July 1, ano nangyari? Nagkaroon ng tinatawag na Flavian Dynasty. Noong 7080 AD, Vespasian officially declared emperor while he was still in Egypt. Hindi mo, matindi siya, no? Dineklara siyang emperor, pero nasa Egypt pa siya. Malakas talaga. Tapos noong 70 AD, umuwi sa Rome si Vespasian, at pagdating ng 70 to 72 AD, nagpatayo ng Colosseum. Anong ginamit na pondo? Ginamit yung pong mga nakulimbat sa Jerusalem Temple. Yun ang pondong ginamit. Pinera, no? Tama yung history, no? Kaya yung malaking Colosseum, yung ang tawag doon? Amphitheater. Doon pinapatay mga Nung maipatayo doon, ano ginawa nila? Kasi kasama sa pinarada yung mga huli, no? At sa Colosseum na yun na pinagawa nila, doon naman pinaglaruan yung mga Jew, mga Christian. No? Ilalagay sila sa kalagitnaan, tapos lalabas ang mga leon. Kanya-kanya silang takbo. Kasama ang anak. Nakikipag-agawan ng nanay. No? Sa paa ng anak na kinagat ng leon. Di ba? Ang hirap. No. Talagang madudurog ang puso mo sa naging karanasan ng mga Pero sabi nga ng isang the blood of the martyrs is the seed of the church. The more na pinapersecute ang church, lalo silang dumadami. Amen? Sana ganun din ang heart ng mga Kristiyano ngayon. Ano? The blood of the martyrs. The blood of the martyr is the seed of the church. So, that's all. At least next week, papalaot na tayo sa Gospel of Matthew. Maikli lang yan, pero Mahaba yung history, no? Kaya natin yung alam kagad natin nangyari. Dati alam nyo, di ba? Ito paano. Sabi yung listahan. Okay, tayo manalangin. Ma'am Cynthia, close us in prayer.